Natawa si Zeus. Halata namang alam na ni Ken na expired ang promotion. Sigurado si Zeus na nandito si Kendall sa ibang kadahilanan. Base sa kung paano kausapin at tingnan ni Ken si Yana, sa tingin ni Zeus na isa to sa mga manliligaw ni Yana. Pero hindi niya maunawaan, parang may bapatong pakay bukod sa makita ito. Balak ba nitong manggulo? Kaya ang ibig sabihin lang nito, hindi ko pineke ang flyer na to. Makahulugang tinignan ni Ken ang babaeng salesperson. I didn't. Magpapaliwanag sana ang salesperson ng pigilan to ni Yana. Mr. C, maaaring nalito lamang ang aming empleyado. Miss Xavier is just new to our sales department. And probably kahit ibang staff ng branch na to sa sales department hindi rin alam ang tungkol sa flyer na to. But that doesn't mean kailangan niyang sabihin sa harap ng maraming tao na pineke kong flyer na to. It's a crime. It's oral defamation. Agad na dugtong ni Ken. Madali lang sa akin para ipakulong ka. Mahinang sambit ni Ken habang nakatitig sa salesperson pero sapat lang para marinig ng karamihan. Ganon ka makapangyarihan ng pamilya C kaya kayang baliktarin ng sitwasyon. Ipakulong ang inosente. Makikita naman na matinding kaba sa mukha ng babaeng salesperson. Maging ibang kasamahan nitong sales personnel kinakabahan din. Pero wala po akong sinabing pineke mong flyer, Mr. C. So sinasabi mo ba na nagsisinungaling ulit, si Mr. C? Puto ng lalaking kasama ni Ket sa sinasabi ng salesperson. Muli itong natahimik, parang maiiyak na tumingin kay Yana. Kung sino man sa inyong di naniniwala sa akin, please don't be shy. Raise your hands. Nakaismed na sambit ni Ken. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid, lahat sila may mararangyang pamumuhay at nanggaling ang iba sa kanila sa mayayamang pamilya. Habang may kaya naman ng ilan sa kanila pero para sa pamilya C, katiting lamang iyon. Alam ng ilan sa kanila na nagsisinungaling lang si Ken, pero oras magtaas sila ng kamay panigurado, madadamay lamang sila. Desperadong tinignan ng babaeng salesperson ang tatlo niyang kasamahan. Sigurado siyang alam nilang nagsisinungaling lang si Ken, pero tulad niya rin takot din ng mga tong umimik. Magtataas sana ng kamay si Zeus pero muli inunahan siya ni Yana. Agad na buhay ng loob ang salesperson na makita na nagtaas ng kamay si Yana. I believe that Miss Xavier, an honest and hardworking employee, won't say something like that. Determinadong wika ni Yana. Sa kabila ng seryosong mukha nito'y ang matindi nitong pagkainis. Kahit bago lang si Miss Xavier sa Index Corp, lubusan ng kilala ni Yana ang pagkatao nito. Sa makatuwid, bawat empleyado sa Quezon branch, kilala ni Yana. Isa pa kilala rin ni Yana si Ken, kaya mas naniniwala siyang nagsisinungaling ito dahil ang gusto nito silang guluhin. Napahanga naman si Zeus sa ginawa ni Yana, pero nagtataka naman siyang pinagmasdan si Ken. Si Pauline isang executive manager ng Index Corp. Mababa lang ng ilang ranggo sa presidente. Malinaw na kapag ginalo ni Ken si Yana, ginugulo na rin ito ang buong Index Corporation. Kahit ka na pa kayaman ng pamilya C, hindi nila gugustuhin asarin ang Index Corporation, pera na lang kung nagpakaignorante si Ken para pagtangkaan na manggulo rito mismo sa loob ng gusali ng mismong kumpanya. Humalakak si Ken. Alam mo naman siguro kung kaano-ano ng pamilya C, ang Vice President ng Index Corp. If I tell Uncle Darwish about this, you will be doomed. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Ken. Di lang anak ng pangalawa sa pinakamayamang pamilya sa Quezon si Ken, pamangkin din pala to ni Darwish Soriano. Dapat lang talagang matakot sila sa kanya. Mas lalo pang kinabahan ng mga sales personnel, lalo na si Miss Xavier. Tiningnan nito si Yana nang walang pag-asa ang mga mata. Kung ganun, wala rin palang magagawa si Miss Gil sa sitwasyon. Di umamik si Yana. Panatag lang tong nakatingin kay Ken ani mawala siyang pake. Napakunot ang noo ni Zeus na sinundan ng pagtango-tango. Kaya naman pala malakas ang loob ni Ken na manggulo marahil uncle-in-law ni Ken si Darwish. Parang mas nagiging kapanabik-tabik ang sitwasyon. Tingnan natin kung magagamit mo pa ang pangalan ni Darwish sa pinasok mong gulo. Sa isip ni Zeus habang nakangising pinagmamasdan si Ken. Why? Aren't you afraid? Natatawang tanong ni Ken kay Yana. Di nagpatinag si Yana at sinabayan na nakakalokong titig ni Ken. If you're done with your complaint, please leave, Mr. C. Sa tingin ko'y hindi matutuwa ang bagong presidente sa ginawa mong panggugulo, lalo na't nandito siya ngayon sa kumpanya. Not even Mr. Soriano will help you, sambit ni Yana. Natawa si Ken. Sa tingin mo maniniwala ako? Kung si Uncle Darwish nga bihira lang pumunta sa branch na to, ang bagong presidente pa kaya? Bakit? Close ba kayo ng bagong presidente para pumanig siya sa'yo? Di tumugon si Yana.
Di man sila close ni Zeus, alam niya nang mabait si Zeus at maunawain. Sigurado siyang sila ang papanigan ni Zeus. Isa pa, I am not done with my complaint yet. Not until hindi ko pa naipapakulong babaeng to. Huminto muna saglit si Ken, sabay pinagmastan si Miss Javier sa mata, kaya't napayoko lamang to. Makikita sa mata nito kung gaano to kinakabahan. Tsaka naman nilipat ni Javier sa mata, kaya't napayoko lamang ito. Ang tingin niya kay Yana. At syempre, dahil pinagtatakpan mo ang kasinungaling nito, you might as well go with... Nahinto si Ken sa kanyang sasabihan ng isang halakhak ang pumainan lang sa kabuuan ng showroom. Nilingon ang pinanggalingan ng halakhak at nakita isang lalaki naka-security uniform sa may bandang likuran. Are you out of your goddamn mind? Ines na tanong ni Ken. May nakakatawa ba sa mga nangyayari ngayon? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Ilang saglit bago tumugon si Zeus. Paumanhin dahil nagambala kita, Mr. C. Ay teka, Prinsipe C? Yun bang mas gusto mong itawag sa'yo? Mapanuyang sambit ni Zeus. Di napigilan ni Zeus matawa sa pinapairal ni Ken. Ganito ba siya kabaliw kay Yana? Kung gusto niya to, bakit niya to ginugulo? Malamang dahil sa binastad siya ni Yana. Lalong na-inhis si Ken sa kanyang narinig. Sino tong baliw na security guard na to? Di ba nito narinig kung sino siya? Lihim namang nagalak at nakahinga na maluwag si Yana nang makita si Zeus. Good thing Mr. Lawrence is here. Anong karapatan mo para insultuhin at pagtawanan si Mr. C? Dahil ba implied ka ng Index Corporation kaya ka nagkaroon ng lakas na loob na sumabat sa usapan namin? You're just a security guard here. Galit na pasigaw ng wika ng lalaking kasama ni Ken. Siya si Greg, personal assistant ni Ken. And how do you talk to like that to Mr. Saglit na hinto si Yana bago nagpatuloy. To our employees? Muntik nang di makapagpigil si Yana. Lahat na baling ang tingin sa kanya. Ganito ba talaga ka-overprotective ang executive manager ng Index Corporation sa kanilang mga empleyado? Yes. Isa lang akong security guard sa kumpanyang to at trabaho naming paalisin at sawayan ng mga nanggugulo sa kumpanya. Katulad ninyo. Wika ni Zeus. Mapaghamong tinignan ni Zeus si Ken sa mata. Pero sa kaso mo siguro nagmumulta ka sa kumpanya. Kung ayaw mo namang magmulta, edi tanggapin mong penalty ipapataw namin sa'yo ayon sa aming mga rules and regulations. Imbes matakot o kabahan si Ken sa sinabi ni Zeus, tumawa lamang ito. How ridiculous. Do you think magagawa niyo kung pagmultahin? Besides, ang salesperson na tong nang ako sa sakin na pinegi kong flyer. Napaismid si Zeus. Binalingan niya ng tingin si Carlos. Ganon din po ba ang pagkakarinig mo, Chief, sa sinabi ni Miss Javier? Sinabi rin ba niyang pineke ni Mr. Ken C ang flyer? Natawa si Carlos at pabirong sinabing, nabingi ata ako. Nabing ka rin ba, SG Lawrence? Hindi kasi ganon ang pagkakarinig ko eh. Mas lalo nag-init si Ken. What is wrong with these security guards? Hindi pa sila natatakot sa kaya niyang gawin sa kanila? Kayang-kaya niyang tanggalan silang trabaho, isang tawag na lang sa kanyang tito. Ngumisi si Ken. Again, who among you here have heard what this salesperson said a while back? Hindi ba't binanggit niyang pineke kong flyer? Nagkatinginan ng mga nakikiusisa. May ilang hindi sigurado pero nagtaas din ng kamay at may ilan namang kahit alam na nagsisinungaling si Ken, hindi nagdadalong isip na magtaas ng kamay. May mga ilan ding di pa tapos magsalita si Ken, nakataas ng kamay. Yon ay dahil sa kagustuhan ipakita kay Ken na pinapanigan nila to. So, few against many, who's gonna win? Wika ni Ken na may nakakalokong ngisi sa labi. Bumagsak ang balikat ni Miss Javier na makita niyang lahat na nakikiusisa. Nakataas ang kamay at tanging siya, ang tatlo pang sales personnel, si Yana at 2 security guards lang ang pumapanig sa kanya. Talagang mas pinili nilang sabayan ang kasinungalingan ni Ken. Kung sa bagay hindi niya rin masisisi ang mga to. Marahil ay natatakot lang din ang ilan sa kabila. Ibinaling nito ang kanyang tingin kay Zeus. Kita niya gaano kakampante si Zeus pero para sa kanya wala rin tong magagawa laban kay Ken. Hindi nga natakot si Ken kaya na isang executive manager sa isang security guard pa kaya? Nakakalungkot lang isipin Mr. C na kahit buong mundo pang pumanig sa'yo, hindi mo maaalis ang katotohanan ng isang kasinungalingan ang pinanghahawakan mo. Hanggang sa hukay dadalhin mong pakiramdam na pinaglaban mo isang walang kabuluhang bagay. Manalo ka man o matalo, sambit ni Zeus.
Ang iba sa mga nakikiusisa medyo nauunawaan ang sinabi ni Zeus. Ano nga ba naman ang silbi ng pagpanig nila kay Ken kung alam nilang wala ring kabuluhan iyon? Mas ikayayaman ba nila kung papanig sila sa kasinungalingan? May mapapala ba sila sa pagtulong kay Ken? Wala. Si Ken lang din makikinabang sa huli. Ang inaalala lang nila ay ang makapangyarihang tao si Ken. Yun talagang rason kung ba't sila pumanig sa kanya kahit alam nilang nasa mali sila. Pinagmada nila si Miss Xavier at kahit papano nakaramdam sila ng habag ng loob. Kung ang pinakatamang gawin pumanig sa katotohanan, yun ang gagawin nila. Natawa lang si Ken sa sinabi ni Zeus. Anong walang kwentang bagay ang pinagsasabi ng security guard na to? Katotohanan? Na! Why brother to argue with me? I know that I'm the one who's telling the truth. Tingnan mo sila. Magtataas ba sila ng kamay kung... Natigilan si Ken nang makitang ilan sa mga nakikiusisa lumipat sa kabila. What are you guys doing? Tanong ni Ken. Isa sa mga lumipat ang tumugon. We're sorry Mr. C pero narinig namin ang pagtatalo nyo kanina ng salesperson. Marinaw para sa amin nagsasabi ng totoong babaeng to. Napangisi si Zeus. Di talaga para kay Ken ang sinabi niyang yon kundi para sa mga nakikiusisa. Alam niyang di rin makikinig si Ken sa sasabihin niya o mas magandang sabihin, walang pake si Ken sa anumang sinabi niya dahil isa lang siyang security guard. Malamang ang mas pinagtutuunan nito ng atensyon si Yana. Fine, I still have more than enough people with me. Sa tingin ko, sapat na sila para paniwalaan kahit ang presidente ng kumpanyang to na nagsasabi ako ng totoo. Kampanteng sambit ni Ken. I will cause you all to suffer consequences. Natawa si Zeus. Papanindigan mo pa rin ba ang kasinungalingan mo? Hindi pa ba sapat ng mga nagbagong isip na tong patunay na nagsisinungaling ka lang? Ano bang pinaglalaban mo? Gusto mo bang guluhin si Miss Kill? O baka naman gusto lang maghigante dahil binasted ka niya? Tama ba ako, Miss Kill? Namangha si Yana dahil nalaman agad iyon ni Zeus. Pero di niya maiwasang mahiya dahil binanggit yun ni Zeus sa harap ng karamihan. That's right. Tiningnan ni Yana si Ken ng masama. To have such a superficial reason to argue with this small matter, I guess, the reason you're here is to cause trouble for me. Dahil nga ba yun binasted kita? Nagkatinginan ng mga nakikiusisa sa isa't isa. Nanligaw si Mr. C kay Miss Gill? Halos pare-parehas na tanong nila sa kanilang isip. Nagbago bigla ang ekspresyon sa mukha ni Ken. How on earth did the security guard know about me and Yana? You, bastard! Galit na sigaw ni Ken kay Zeus. I will make sure na hindi ka lang masisisandi sa trabaho mo. Kung hindi, makukulong ka sa bilangguan ng higit pa sa salesperson na to at kay Miss Kill. Sa anong kaso? For stalking. Yes, that's right. Paano mo laman ang tungkol sa amin ni Yana unless you're stalking us? Wika ni Ken. Bumuntong hininga si Zeus. Kung di siya nagkakamali, malamang Bachelor of Law ang kurso ni Ken. May pruweba ka bang ini-stalk ko kayo? Tanong ni Zeus. Di alam ni Ken ang isasagot niya kaya't natahimik to. Wala siyang pruweba, yun ang punto. Dahil inakusahan mo ko ng walang ebidensya sa tingin ko, maaari din kitang sampahan ng kasong slander. Hindi ba tong laro ang gusto mo? You! Naubusan ng salitang ibabato si Ken. Paanong dinadaig lang siya ng isang security guard? Siya si Ken C, ang nag-iisang young master ng pamilya C. Hindi siya papayag kung hindi mawawalan siya ng mukhang iharap kay Yana. Napangiti si Yana habang pinagmamasdan si Zeus. Alam na alam ni Zeus ang kanyang ginagawa at napakakampante nito na hawakan ng ganitong sitwasyon. Mas tumaas pa ang paghanga niya kay Zeus. Sa mga pumanig kay Mr. C, sigurado ba kayong papalindigan ninyo mga desisyon nyo? Hindi pa uli ang lahat para magbago ng isip. Pangungumbinse ni Zeus. Kahit di kumilos o limingon ang isa mga nasa panig ni Ken. Makikita ang pag-aalanganin sa kanilang mga mukha. At bakit naman sila makikinig sa'yo? You are just merely a security guard here. Although they were not as powerful as my family, they are still wealthy individuals in the city. You cannot simply speak and order them, so as you please. Wika ni Ken. Bahagyang lumapit si Zeus sa kanila at tiningnan sila sa mga mata. Hayaan niyo akong baguhin kong isip niyo. Meron kaming rules and regulations sa sinusunod. Isa na rito, hulihin ang sino mang nanggugulo sa loob ng aming kumpanya. Una na syempre si Mr. C at dahil sa pumapanig kayo sa kanya, pagpapalagay na namin kasama niya kayo at ipapato sa inyong kaparusahan base sa kung anong klaseng panggugulo ang ginawa ninyo. That's nonsense. I'm the one who's complaining here. Wala kang karapatang hulihin kami. Kayo ang ipapahuli ko. Bulyaw ni Ken.
Dito pinansin ni Zeus. Nagpatuloy lang siya sa pagpapaliwanag. May iba't ibang level ng panggugulo ang pinagbabasihan namin. Sa kaso ni Mr. C, nasa pangalawang level siya. Sa tingin ko, magmumulta lang naman siya ng $1,000,000 sa kumpanya. At kayong mga mas piniling pumanig sa kanya dahil sinusuportahan niyo siya, magmumulta bawat isa sa inyo ng kalahati ng kanyang multa. Tama po ba ako, Chief? Di nagdalawang isip, tumango si Carlos. Alam niya, gawa-gawa lang ni Zeus ang batas na yon, kaya't palihim na lang siyang natawa. Nagulat ang mga nakikiusisa sa kanilang narinig, lalo na mga nasa panig ni Ken. $1,000,000 na multa sa gantong klase lang ng panggugulo. Ibig din bang sabihin magmumulta rin sila ng kalahating $1,000,000 sakaling mang mahuling nagsisinungaling lang si Mr. C? Maliit na bagay kay Ken ang $1,000,000. Mas pipiliin niyang ipaglaban ang kanyang panig kaysa magpatalo sa isang security guard. Para saan pa ang plinano niya para persahang mapasa kanya, si Yana, kung tatalunin lamang siya ni Zeus? Kampante pa rin naman siyang umaayon pa rin sa plano niyang lahat at siya pa rin ang magwawagi sa huli. Enough with your nonsense. I will call the police now. All of you are going to be arrested. May pagbabantang sambit ni Ken. Magdadial na sana si Ken na isa-isang nagsilipat ng pwesto ang mga nakikiusisang pumanig sa kanya. Di nila gugusting magmulta na malaking halaga, lalo pat alam nilang nagsisinungaling lang si Ken. Makapangyarihan man ang C family, Index Corporation pa rin ang kinakalaban nila. You, guys! Lahat na nakikiusisay nasa panig na ni Zeus. Tanging si Greg lang nasa panig ni Ken. Pagsisisihan niyong naging desisyon niyo, makikita niyo kung gaano ka makapangyarihan ang isang young master ng C family. Pasigaw na sambit ni Greg. Makikita naman ang matinding galit sa mukha ni Ken. Si Yana dapat tong nakikipagtalos sa kanya at di ang isang security guard.